Si Ma'am Ochi Tolentino, ang Zero Waste Campaigner. So yun, magandang umaga po Ma'am Ochi. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Welcome to our program. Bati muna kayo ma'am sa atin pong mga listeners and viewers po. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig, Bombo Kier. Opo, iyon. O ito, Ma'am Ochi, pag-usapan po natin ang yun nga pong nakaraang pag-observe natin ng Semana Santa. Kumusta po yung assessment ninyo sa katatapos nga po na Holy Week? Ano po ba yung mga naobserbahan natin o naobserbahan ng Eco Waste tungkol po sa pamamahala ng basura sa mga simbahan o pilgrimage sites sa buong maybe sa buong Pilipinas sa nakalipas po na Semana Santa, Ma'am Ochi? Base po doon sa aming mga nabisita na 42 churches or parishes sa iba't ibang mga panig po ng Pilipinas. Bali, particularly po ay 6 na sites po yung aming napuntahan. From Rizal, Cavite, Bulacan, Batangas, Malabon, here in Quezon Metropolitan o National Capital Region, ay most po ng mga napuntahan po naming mga pilgrimage churches ay malinis po. Mas malinis po ngayon kaysa noong mga nakaraan. Yun po yung napansin namin. Majority po ay meron po lang ilang mga pilgrimage na lugar na talaga pong dahil sa dami ng dagsanang mga tao ay napakarami pong basura. Especially po sa Antipolo. Grabe po. Mahigit 6 na milyon ang nakaisa po sa Alay Lakad at grabe po yung nalikhang basura in Antipolo. Opo, yun. Eto ma'am, doon sa ibang mga lugar ma'am na hindi nyo naabot o hindi nyo napuntahan ma'am, may ano pa kayo ma'am? May balak ma'am na, puntahan pa yung mga lugar na yun para i-monitor din, Ma'am Ochi? Yun pong mga lugar na hindi po namin napuntahan ay may mga members po kasi naki-ano lang po kasi kami being members and staff of the Eco Waste Coalition ay dahil ito po ay panahon ng pagninilay ay talagang isiningit lang po namin, tinawag po namin itong mga basura patroller na kung saan po ay talagang yung time na dahil magbibisita iglesia at the same time po ay amin pong naging bahagi po ito ng aming outreach as Eco Waste Advocacy. At maaari po rin po na dahil hinihintay po lang naming maglabas ang iba't iba naming especially MMDA when it comes to doon sa nakuha nilang mga basura sa ilang areas, especially po in Antipolo kasi 4 na LGUs po yung apektado From Pasig, Antipolo, Pasig, Mandaluyong, ito po yung mga areas na kung saan ay dinaanan po ng Alay Lakad. Kaya iniintay po namin yung iba naming mga members kung meron po silang masasabi doon sa ilang lugar nila. Alright, opo. Bukod ma'am sa Antipolo and bukod siguro sa Metro Manila, ano pa ma'am yung mga lugar na na-monitor nyo ma'am na may pinakamarami tayong basura na na-monitor, Ma'am Ochi? Dito po sa may shrine po sa may Divine Mercy, sa Divine Mercy po at saka po dito sa may Our Lady of Lourdes dito sa grotto po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Ito po yung mga, kasi po yung Way of the Cross po. Dito po ang dami po talagang, dahil marami pong nagpunta para magdaan ng krus,
ay ang dami pong mga basura galing po sa kanilang mga pinagkainan. Punong-puno po yung kanilang mga waste bins. No? At talagang makikita po natin na sa kabila po ng kanilang sakripisyo at pagdarasal, ay di po maiwasan na mag-iwan ng mga basura dito po sa mga lugar na ito na dapat po ay maging bahagi ng kanilang sacrifice na iuwi sana to. Pero hindi po maiwasan na talagang dagsa po at dami ng basura sa mga lugar na ito. Alright, opo, opo. Eto ma'am, sa pag-observe nyo po ng Holy Week, ano ba ma'am yung mga nakikita ninyong mga problema o depekto sa ilang mga pilgrimage sites o mga lugar in terms of basura, lalo ngayon na sa Holy Week, Ma'am Ochi? Sa nakita ko po yung faith at saka po yung atin pong disiplina at respeto po para sa inang kalikasan ay parang hindi po consistent kasi tayo po yung itinalaga ng Diyos bilang tagapangalaga o caretaker ng lahat ng kanyang mga nilikha. Para pong hindi consistent yung ating pananampalataya sa atin pong mga ginagawa. No? At siguro po, kasi taon-taon po namin itong ginagawa at hindi po kami nagsasawa na ito ay gawin at ipaalala na sa ganito hong paghahanda tuwing panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw ay sana po'y unti-unti natin na yung pong ating pananampalataya ay makita sa ating pang-araw-araw na pagdarasal at pananalig sa Diyos. Kaya ho, patuloy yung aming ginagawang kampanya na kahit taon-taon ho ay ito'y aming paulit-ulit na pinananawagan sa lahat ng mga Katolikong Kristiyano. Alright po. Eto ma'am, sa data nyo, kung may data po kayo, ilan ba ma'am na porsyento ng mga simbahan at mga pilgrimage yung nakitaan po natin ng pagtaas ng basura kumpara noong mga nakalipas po na taon, Ma'am Ochi? Sa assessment po namin, mas bumaba po ito ngayong year na to. Kasi yung ilang pong mga pilgrimage sites na amin pong napuntahan, kagaya ho ng lugar ko doon sa Batangas, ang linis po ng mga lugar na napuntahan po ito mga national shrine. Yung Martin de Tours sa Taal, itong St. Joseph Patriarch sa San Jose, Batangas. Malinis po kahit marami pong mga tao, kahit dagsa yung mga tao, napanatili po ng mga mananampalataya at mga nagbisita iglesia, yung pong kalinisan ng lugar. At most po ng mga lugar ng mga kasama namin, meron pong Bataan. Sa Bataan, yung pong mga areas na pinuntahan doon, malinis po eh. Yung pong area dito sa NCR, marami po ay malilinis po. Yung pong sa Malate, ito pong sa Makati, ito pong meron po dito sa Malabon, sa Nabotas. Majority po ay napanatiling malinis sa kabila po ng maraming mga nagbisita iglesia. Alright. So ito ma'am, dagdag kong katanungan. Though parang hindi niyo naman ma'am narating itong Bicol region. Pero makumusta ko na din ma'am dito sa Bicol region ma'am kasi syempre dito sa Camsor sa Naga City. Kumusta ma'am sa ano niyo rin ma'am sa monitoring or sa monitoring ng iba niyo pong mga branch especially dito sa Bicol. Kumusta naman ma'am yung inyo pong assessment? Sa tingin ko lang meron po kaming hindi lang po nakauwi meron po kaming may mga kasamahan po kami from Naga. Kailangan hindi nakauwi dahil may mga
may mga activity po sila, papunta po silang Siargao. Kaya nitong Sabado at Linggo, kaya po talagang hindi nakaya na makauwi po ng Naga. At tiyak ko po naman dyan sa Peña Francia, alam ko dinadagsa po yan eh. Yung Peña Francia po sa Naga City ay palagay ko po naman bilang yung mga mananampalataya dahil wala naman pong nakakarating sa amin na mga kasamahan ho, ay maaaring napanatili pong malinis yung kanilang mga pilgrimage sites na pong yan. Kasi po ang Naga City ay isa po sa LGU na nais po na maging partner po ng Eco Waste Coalition. Hindi lang po siguro kami makapunta pa riyan dahil marami pong inaasikaso pa po ang LGU ng Naga para po magkaroon kami ng Memorandum of Agreement para makatulong po kami sa pagsasaayos po ng basura dyan sa LGU yan. Opo. Ito ma'am, total na-mention nyo na rin ma'am. Ano yung ma'am, yung reason? Bakit, syempre, gusto niyo yung makapartner ma'am itong LGU Naga ng Eco Waste? Ma'am Ochi. Yung pong nag-invite, kami po ang in-invite ng LGU po ng Naga to be a partner. Siguro po nakikita po nila yung sigasig po ng advokasya ng Eco Waste Coalition na maging zero waste and toxic free society po ang atin pong mga komunidad. Kaya ito pong LGU po ng Naga ay nag-offer po na maging partner po sana ang Eco Waste sa kabila ng medyo malayo po yung lugar. No? Pero dahil meron po kaming may staff po kami na taga riyan, ay siya po ay natutuwa na maging partner po ang Naga sa mga susunod na mga panahon. Willing po kami na tumulong. So kayo ma'am sa part ng Eco Waste, bilang isang zero waste campaigner, kumusta ma'am sa feeling or pakiramdam natin na yun nga, parang nagugustuhan tayo ng LGU Naga na makatandem dito sa advokasiyang ito, Ma'am Ochi? Kami po ay natutuwa dahil yung pong tiwala ay tiwala po ng mga LGU kasi isa po yan talaga sa advocacy po ng Eco Waste Coalition na magmodelo po kami ng mga gawing mga zero waste barangay po, zero waste mga subdivision, zero waste school. Bahagi po ito ng advokasya namin na tumulong po sa mga institusyon at mga barangay upang ang Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ay atin pong ma-implement sa ating mga lugar-lugar. Kaya natutuwa nga po kami na nag-signify at in-invite po kami ng LGU ng Naga na makatulong sa kanilang LGU.